Mass deportation mga kapatid, nasa 90 o 90 na Chinese POGO workers, scammers, ipinatapon pabalik ng China. Ayan o, nakalagay mismo sa balita mga tol ha. Nasa 90 Chinese POGO workers, scammers, ipinatapon pabalik ng China. Nako po. Ito ang ating bibigyan ng reaksyon. Papanoorin natin at bibigyan natin ng opinion, komentaryo, kritisismo at kung ano-ano pa. Samahan ninyo ako mga kapatid. Ang balitang to ay mula rito sa UNTV News. Okay, bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Dami nila oh. Nasa 90 Chinese POGO workers at scammers ang ipinatapon pabalik ng China. Yan, mga basura nila yan mga tol eh. O yan eh, binabalik lang natin sa kanila. Malungkot ang pamamaalam ng ilang Pilipina sa kanilang mga Chinese partner na idineport ngayong araw. Hindi alam kung kailan muling magkikita. Pero dala nila ang pag-asa na makakalaya ang kanilang mga asawa pagdating sa China. Pagdating dun eh, kukulong din yan dun eh. Kasi nga mga kapatid, mismong sa China, bawal. Bawal yung mga sugal, bawal yung mga ganun. Ewan ko nga rito sa Pilipinas eh. Dito pinapayagan eh. Bakit? Kumikita ang gobyerno eh. Tanong, gobyerno ba talaga kumikita o yung iilan lang? Diba? Dapat yung kinikita nitong mga to, nakakita na sana tayo ng maunlad na Pilipinas. Laki ng ipinapasok na pera ng mga yan. Diba? Di sana hindi ganun kalaki yung buwis natin mga tol. Bakit? Kasi nga mga kapatid, bukod sa mga kinikita natin, sa mga ganitong klase, mga sugal, mga ganyan, bukod sa kinikita ng Pilipinas dyan, hindi pa sapat yun para dun sa mga buhaya, hindi pa nabubusog yung mga yun eh. So gagawin nun, bubuwisan pa tayo. Diba? Okay sa atin yung buwis mga kapatid. Normal yan. Tama lang yun. Pero yung bubuwisan ka ng sobra-sobra tapos wala ka nakikitang infrastructure, yung tipong wala ka nakikitang development, yun ang masakit eh. 'Di ba? Nagbabayad ka ng buwis, binubuwisan ka, ultimo sa bibilin mong candy, may buwis din yun, may value added tax pa. Tapos wala ka nakikitang infrastructure. Wala ganun ka Pilipinas mga tol. Tumanggi silang humarap sa kamera pero ikinuwento ang kanilang pag-asa na muling makakabangon kasama ang kanilang partner. May mga maiiwang pamilya sa Pilipinas gaya ng mga anak at asawa ang ilang mga deportees. Ngayong araw, muling nagsagawa ng mass deportation ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, katuwang ang Chinese Embassy, Bureau of Immigration at iba pang ahensya ng pamahalaan. Sinasabi ng iba, biktima lang din sila. Ayaw man nila yan pero na-recruit sila at napasama dyan. Well, may posibleng totoo, di ba? Pero mga kapatid, ang hirap na kasing malaman kung sino nagsasabi ng totoo o hindi. Wala. Ganun talaga, damay-damay na lang. Yun ang problema mga kapatid. Diba? Yun yung problema. Once na pumasok ka dyan, alam mo na kung ano yung consequences na pwede mong harapin. 71 Chinese national ang idineport papuntang Shanghai, China. 89 sangkot sa scamming sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. 2 ay sa illegal mining. Pagdating nila roon, ituturing silang kriminal at sasailalim sa investigasyon. Oh, di ba? For sure, makukulong sila doon. Makukulong talaga sila doon kasi nga bawal sa China yung ganyan. Sa China bawal, so dito sila pupunta sa pwede. Ang kaibahan kasi, pagdating doon, they are treated as criminals. So talagang didetain sila at pending investigation. Naantala ang mga deportation dahil marami sa mga nahuhuli sa mga POGO hub ay walang kumpletong dokumento. June 17 pa huling nagsagawa ng mass deportation ang PAOK bago ang operasyon ngayon. Ang iba, kailangan pa nilang harapin ang mga kaso sa bansa. Ilan sa mga Chinese 2023 at 2024 pa nahuli. Kasama dito ang nahuli sa POGO hub sa Bamban-Tarlac, Porac, Pampanga, Clark, Pasay, Parañaque, Laguna at Cebu City. Pero alam nyo mga tol, bago kayo maawa, diba? Kasi malamang makakakuha sila ng simpatsya. Pero bago kayo maawa sa mga to, maawa rin kayo doon sa mga pamilyang nawalan ng pera. Yung mga hard-earned money nila na para sana sa pagpapaaral ng anak nila, pampagamot sana sa kapamilya nilang may sakit, na sa isang iglap biglang mawawala dahil sa mga scammer.
Marami tayong nakikita mga tol, mga umiiyak sa mga social media, nawalan sila ng, alam nyo ngayon, lalong-lalo na sa panahon ngayon, bare months na, sunod-sunod mga tol, napakarami, makaka-receive ka ng tawag, makaka-receive ka ng email. Ingat lang kayo, maraming paalala mga bangko, huwag kayong magkiklik ng kahit anong link, huwag kayong magbibigay ng kahit anong detalye, huwag kayong magbibigay ng OTP, 'di ba? Yun ang pakaingatan ninyo. Dahil talagang sa panahon natin ngayon, bare months, nako, talamak ngayon yung mga yan. Kaya mag-ingat din talaga tayong lahat, including me, syempre. Kasi mayroong problema doon sa kanilang mga kaso. Ang iba dito may mga kinakaharap na kaso. So kailangan nilang ayusin muna, harapin at hanggang sa maklear sila. Pag na-clear sila sa kanilang criminal case, doon lang sila madedeport. Pag may criminal case kasi dito, hindi ka pwedeng i-deport. Kita mo, bago i-deport, kailangan ayusin mo na yung criminal case dito. Syempre, dito nagkasala. Alam nga nang di-deport ka na lang basta-basta. Kailangan mo na harapin mo ang iyong kaso. At pag na-settle na yan, that's the time na pwede kang may deport. Sa ngayon ay mayroon Syempre, pag na-deport ka na, blacklist ka na. Hindi ka na pwedeng makapasok dito. Not unless gagawa ka ng panibagong katauhan mo. Sa mga to, pera lang naman na nagpapaikot, kayang-kaya nilang kumuha ng mga legit na papers kahit na peke. Ibig sabihin mga tol, kukuha talaga sila sa mga lehitimong ahensya ng gobyerno. Pero peke, bakit? Kasi hindi naman yun yung kapagkatao nila. Papagawa sila ng legit na birth certificate pero hindi naman sila rito pinanganak. Legit kasi galing mismo sa ahensya ng gobyerno pero peke kasi hindi naman totoo yung katauhan na yun. pang mahigit 200 dayuhan na awak ang PAOK sa kanilang pasilidad. Grabe, 200 pa. Umaasa sila na sa susunod na linggo o buwan ay muli silang makapag-deport upang tuluyang ma-decongest ang kanilang pasilidad. Biruin mo, yung 200 na yun mga tol, pakain pa ng gobyerno yun. Taxpayers money pa rin yun mga tol. Nasa 103 ang nakalista sa deportation ngayong araw. Subalit, 71 lamang ang natuloy. Ang 12 ibinalik sa custodial facility ng PAOK dahil hindi nabigyan ng immigration order. Ayon sa PAOK, makikipag-ugnayan sila sa BI upang makumpleto ang mga dokumento ng mga natirang dayuhan at maipadeport ang mga ito sa lalong madaling panahon. Matatandaan nitong Marso, napuno ang custodial facility ng PAOK dahil sa dami ng naarestong dayuhan. May pagkakataong umabot pa sa 1,000 ang detainee. Halos dikit-dikit ang mga natutulog sa sahig at ang iba ay nagkasakit na. Ryan Lacanlal. Alright mga kapatid, so yan na nga no. So maraming mga kapamilya nila ang nalulungkot, umiiyak, pero imagine nyo na rin mga kapatid kung gaano rin karami ang mga nalulungkot at umiiyak kasi nanakawan sila, na-scam sila. Nakuhanan sila ng kanilang pinaghirapang pera sa mahabang panahon. Yung future na tinitignan nila biglang gumuho sa isang iglap dahil nga sa mga ganitong klaseng gawain. No, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.